Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, grabe to. Marcoleta tinanggal na sa 5 komite ng HOR. Nako, dapat tigilan paggamit sa walang kredibilidad na witness. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinoy News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga review natin, no? Mga kababayan, ito po sa ating thumbnail. Pasok sa Senado, pinatalsik na. Nako, taong bayan nagdesisyon na. Patungkol po riyan mga kababayan. Ito po, no? I-share din po natin itong si Speaker Romualdez na sinasabi niya, no? Na walang impeachment plot versus Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, aalamin po natin yan kung totoo ba or nagsisinungaling itong si Speaker Romualdez, no? At yan nga po mga kababayan, no, mas marami pa pong, ito pa, isa pa po natin pag-uusapan, mas marami pa pong lalong bumilib, no? Dito kay Representative Marcoleta sa kanyang mga ginagawa dyan po sa Kamara. Palapakan po natin. Okay. Ito mga kababayan, simulan na po natin dito po kay Speaker Romualdez na kung saan ito po, House Speaker Romualdez nanindigang walang impeachment plot versus Vice President Sara Duterte. Pero teka lang. Ano ito? Kung walang impeachment plot, ano po ito? Bagong alyansang makabayan nagsisimula ng bumuo ng impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. Anong ibig sabihin nito? Speaker Romualdez. At saka ito pa mga kababayan, no? Pinagre-resign na po. Si Vice President Sara Duterte ng isang itong hinayutak na membro ng Young Guns. Di ba? Kongreso rin ito, di ba? Kongresista rin ito, representative. Sabi mo kanina, Speaker Romualdez, no? Walang impeachment plot versus Vice President Sara Duterte. Pero teka lang, pakinggan natin to. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. Mali ka po. Dumadalo po ang ating Vice President, no mga kababayan. Baka natutulog ito sa pansitan at hindi niya nakita, no? Si Vice President na pumunta diyan sa Kongreso noong budget hearing. Maging sa Department of Education, di ba? Natutulog ka pa, boy. Salamin. Para kapag si Jose Rizal, pero ang napakaano ng utak mo. Napakalit ng utak mo. Di ba? Pakinggan pa natin to. So, ano po ibig sabihin nito? Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito. Talaga ba? Sa pagdinig sa kanya pong budget. So, I guess it's the Filipino people judge the Vice President. Sabi niya po mga kababayan, it is up to the Filipino people, no? To judge the Vice President. Ano po ba ang judgment ninyo? Ano po ba ang judgment ng isang simpleng Pilipino? Ikaw na nanonood ngayon, ano ang masasabi mo kay Vice President Sara Duterte? At ano rin ang masasabi mo dito sa hinayutak nito na gustong pababain, no? Si Vice President Sara Duterte. Ilan ba ang bumoto sa iyo, Noy? No? Itong bagitong ito, di ba? Wala naman tayong alam sa politika, pero makikita pa rin natin ang mga galawang newbie, kaysa doon sa mga magulang na, no? Eto, madaldal na, mga kababayan, wala pang laman ng utak. Yun na lang po siguro ang mga reaction ko po dyan. You're asking her to resign. Kung hindi po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. So yan mga kabayan, kung hindi daw si BP Sara, no, magkatrabaho,
ng kanyang duties and responsibilities, mga kabayan, mag-step down na lang daw. Pero teka lang. Anong duty and responsibilities ba ang sinasabi mo? Sino po ba ang una na nag-response, mga kabayan, na tumulong doon po sa nasunugan at doon po sa mga nabagyuhan? Di ba si Vice President Sara Duterte? Nasaan po ang ating presidente? Nasaan ka, ikaw? Na isa kang Raul din ito, Honorable Raul Angelo Bungalon. Nasaan ka po nung panahong yon, di ba? Kung makapag-ano ka kay Vice President Sara Duterte, parang hindi nagtatrabaho. Bago mo sabihin niya kay Vice President Sara Duterte, maglabas ka muna, no, ng mga resibo mo sa budget na binibigay ng taong bayan sa inyo. Diba? Kung may ipapalabas ka na at makikita po natin na ikaw ay talagang napakalinis, saka mo yan sabihin kay Vice President Sara Duterte na mag-resign ka na. Diba? Bumaba ka na sa pwesto. Hindi magrereklamo ang taong bayan dyan kasi malinis ka ngayon pa nga lang, hindi mo na papatunayan na ikaw ay malinis tapos gaganyanin mo pa ang Vice President. Nako talaga. Well, anyway mga kababayan, ito pampag-good vibes, no? Mas marami pa pong Pilipino ang mas bumilib sa ginawang pagtindig ni Representative Marcoleta. Ito, pakinggan po natin mga kababayan. Pumalaot ako siguro, baka ayaw na nila ako sa House of Representatives. Kung gusto ng tao, halimbawa, na pumalaot ako siguro, baka ayaw na nila ako sa House of Representatives. Baka ang gusto nila, pumunta na ako sa Senado. Ang nagtulak sa akin ngayon, sila, hindi ako, di ba? Kung nag-sympathize man sa akin ng tao, gagagawa nila ito. Kung pagbabatayan po ang komento. So yan mga kababayan, pwede na ba? Sabi ni Congressman Marcoleta kung papalaot daw siya, no? Ayaw na ng mga tao sa kanya Ayaw na maging kongresista na lang. Gusto na po na maging senador. Number 1 po sa listahan natin yan mga kababayan. Palakpakan po natin. Grabe po yung kanyang mga ginagawa, no? Mula pa noon sa ABS-CBN hanggang ngayon, mga kababayan, no? Dito sa pagtatanggol sa ating Office of the Vice President at mismo sa ating Vice President, mga kababayan, no? Talagang makikita mo talagang mas senador pa ang asta. Mas senador pa ang asta ni Congressman Marcoleta kaysa po sa mga senador na puro upo-upo lang tapos tatakbo ulit ngayong re-electionist. Sino po yung mga tinutukoy ko na mas senador pa kung tingnan natin, no? Si Congressman Marcoleta kaysa po dito kaya Lapid. Sino pa? Yung mga patulog-tulog. Well, yung mga kabayan, di ba? Number 1 po sa atin to Sa'yo po ba na nanonood ngayon? Kung sakasakaling ngayon ng eleksyon, iboboto mo ba si Congressman Marcoleta? Ng mga netizens, marami po ang mas bumilib pa po sa inyo. Buhat po ng kanyo po ay kanilang masubaybayan doon sa ABS-CBN hearings hanggang sa talakayin po sa nagdaang mga kongreso yung issue sa kuryente, yung inyo pong pinaglalaban yung issue sa kuryente at hanggang ngayon po ang pagtayo po ninyo sa long-standing tradition sa House of Representatives. Marami po nagsasabi na kanila po kayong susuportahan kung kayo po itatakbo muli sa Senado. Malapit na po ang filing. Ano po ba ang aasahan natin sa inyo po, Kong? Hindi. Ang gusto ko sagutin doon, yung mga nagtaka kung bakit ginanito nila ako. Yung bang pagtatanggol ko ng katwiran na yun, kinakailangan tanggalan nila ako ng komite, halimbawa sa energy. Ano man kinalaman ng pagiging vice chair o miyembro ko ng energy dahil ba sa sinasabi kong gusto kong ibaba ang kuryente? At dahil ba nung nakaraang linggo ay nag-object ako dun sa panukalang batas na kung saan ay aagawin ng Davao Light. Ito pag-aari ng Aboitiz ito
aagawin yung prangkisa ng Norteco. Sabi ko, pagka ginawa nila yan, mawawala yung competition dyan. Ang sinasabi ko, yung ating batas ay nagtatakda ng competition. Kapag ginawa nyo yung batas na yan, mawawala ang competition at eventually lalong tataas ang presyo ng kuryente. Pagkatapos doon sa Samselco, sa Zamboanga City, inobjectan ko rin yung gusto ng majority leader na tanggalin yung management contract doon sa Samselco. At pagkatapos, wala naman silang sinasabi kapag tinanggal yung management contract, para ka akong isang pasyente na intubated, tatanggalin mo ng ventilator, di namatay naman yan. Siguro ayaw nila itong mga posisyon na ito. Ang gusto ko lang naman, i-rationalize natin ang presyo ng kuryente. Ngayon, bigla nila akong tinanggal. So, maring yung mga taong nagsisimpatay sa akin, alam nila yung pinaglalaban ko. O kaya nila akong tinanggal siguro dahil sinasabi ko dapat ibaba natin ang presyo ng kuryente. O dahil ang nilalaban ko ay hustisya at katarungan. Dahil sabi ko, ba't nyo ka ako inalisan ka ako ng ganito? Wala naman akong kasalanan. O inalis nila ako sa Committee on Justice. Vice chair ako dun Ang asa ng katarungan. So sa mga tuwid, pag ako ay ipinaglalaban ko ang katarungan, inaalis nila ako doon. So isa lang po ang ibig sabihin niyan mga kababayan, kung ikaw po, no? Kung ikaw po ay against, no? Sa pamunuan ngayon diyan sa Kongreso, kung ikaw po ay against, kung ikaw ay tumututol, tumutugma, sumasalungat sa kanilang mga kagustuhan, matutulad ka dito kay Congressman Marcoleta na tinanggal po sa mga kinabibilangan niyang mga komite. Wherein yung iba mga kababayan, no, siya po ay vice chair. Nasaan po ang hustisya diyan? Sino pa po ang magtatanggol, no, sa mga karaniwang Pilipino na umaasa kay Congressman Marcoleta? Nako. Hindi ako pumayag na sumama sa kanila doon sa People's Initiative. Tinanggal nila ako sa Constitutional Amendments Committee. O yun siguro yung napapansin ng tao. Mulat-mula pa kasi yung katwiran lang nilalaban ko. Wala akong ginagawang masama. Kung ano yung katwiran yung nilalaban. Pagka nakikita kong mali, pinaalalahanan ko sila. O kung tatanggalin nila ako para siguro wala nang sigurong wala nang pipigil sa kanila. Napansin siguro ng mga tao yun. Wala akong kasalanan doon. Hindi ko pinlano ito. Sila may kagagawan nito. Hindi ako. Kung gusto ng tao, halimbawa, na pumalaot ako siguro, baka ayaw na nila ako sa House of Representatives. Baka ang gusto nila, pumunta na ako sa Senado. Ang nagtulak sa akin ngayon, sila, hindi ako, di ba? Kung nag-sympathize man sa akin ng tao, kagagawan nila ito. So yan mga kababayan, kumpirmasyon na lang, no? Ang hinihintay po natin dito kay Congressman Marcoleta para tumakbo bilang isang senador. Pag sinabi niyang go, nako, bubulusok na naman ito mga kababayan dahil marami po sa ating mga kababayan ang mas lalong bumiliv dito kay Congressman Marcoleta. Nako, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment na lang po, no? At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito po yung pahayag ni BP Sara na wag naman kayong gumamit ng mga testigong walang kredibilidad. Marcoleta po, tinanggal na sa 5 committee. Grabe, no? Walang palipaliwanag, basta tinanggal. Yan po ang uri ng liderato. Isa pa pong pag-uusapan natin, ito po yung pagbibida-bida ni Martin po kayo. Hindi po binalik. Nagbida lang po siya. 700 hindi ko ko yun. Ako mali pero ito galing sa dyaryo 700 pa rin po. Nagbida lang siya. Hindi niya po binalik sa 2 billion. Ito pong HOR natin, grabe po.
wala silang spirit of fairness. Wala po talaga. Pag proyekto kanila po, proyektohin kanila. Kung si BP Sara po, kung meron lang pong bahid ng may ginawa lang po si BP Sara na yun talagang mga pagkakamali lalo na sa pera. Talagang masisilip nila. Wala lang talaga eh. Pasalamat lang tayo kay BP Sara. In fairness po kay BP Sara, no? Wala pong tumagal sa Sila lang ni Tatay Digong yung mahirap tibagin nitong Congress eh. Kahit na anong imbestiga nila. Napunan nyo ba? Lahat ng uri ng investigasyon na para idiin si BP Sara at saka si Tatay Digong, wala pa rin sila. Kasi nga po mga kabayan, napakahirap po, no? Kung kayong itong kongresong ito ay maghahanap pa, no, ng mga butas. Unlike talaga kung talagang butas na, di ba? Kasi hindi mo nahahanapin eh. Ipapakita mo na lang sa taong bayan na ito, kalokohan nila ito. Ditong nangyayari ngayon sa Kongreso, no? Yung ginagawa po nila sa mga Duterte, parang naghuhukay pa lang sila. No, nagbubutas pa lang ng mga butas na nila sa mga Duterte. Naghahanap pa lang sila ng mga butas, no? Pero yung si BP Sara po, no, bawat tira nila, may nakahanda. Hindi po hindi po verbally, kundi meron talagang physical evidence na nagpapatunay na talagang mayroon ngang kalokohan, no? Diyan sa Kongreso. Ano mga kabayan ang inyong masasabi? Ang inyong opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong pong reaksyon patungkol dito. Right? Maraming salamat po. Don't forget to like, share, and comment mga kabayan. Maraming salamat.